Magandang gabi mga kaligit Dabarkans! Kamusta po kayo? Ayan, happy Halloween sa ating lahat. Ayan, umpisa na po ng Nobyembre. Alam niyo na, napakarami pong balita na dapat nating abangan. Habang palapit po ng palapit ang Pasko at habang palapit na palapit ang bagong taon. Kasi, di ba, mga updates po ay bago magpasko, malalaman natin ang resulta. Since November na, ay mukhang malapit na yan. And January 2024, another balita na naman ang ating aabangan. And since malapit na nga po mag-end of 2023, nako, malapit na rin yan ka-OG. So palapit na po talaga ng palapit tayo sa moment of truth. Pero syempre, bukod pa po yan sa main na problema ng TVJ. Nako, ang dami na po natin agad chika. Hindi pa man ako nakakapagpakilala. Anyway, mga ka-legit Dabarkans, mga kababayan, mga kapatid, kung kayo mga bago lang dito sa ating YouTube channel, ako nga po pala si Gandara, ang ka-legit Dabarkans po ninyo na maghahatid ng mga latest update and fresh happening single po sa TVJ and the legit Dabarkans. But before that, nais ko po muna kayong kamustahin. Kamusta po ang inyong Halloween, guys? Kamusta ang ondas po ninyo ka-OG? Hindi po ba kayo na-stress at napagod ngayong araw mga ka-OG? But anyway, okay lang po yan dahil minsanan lang naman po sa isang taon ang pagulita po ng mga mahal po natin sa buhay na wala na. So, ingat-ingat na lang po mga ka-OG, no? Lalo na sa mga pupunta pa lamang bukas. Ipinagpaliban ngayong araw kasi for sure nga ay napakarami na naman pong tao. Kaya doble ingat na lamang po ka-OG, yan ang atin pong ma-advise sa inyo. But anyway, nais ko rin po palang pasalamatan ng mga legit Dabarkans natin na lagi po nakatutok at nakasubaybay sa atin pong YouTube channel. Maraming salamat po ng bonggang-bongga sa inyo sa pagsuporta sa TVJ and legit Dabarkans sa laban na kanila pong kinakaharap at nilalabanan po talaga ngayon. Samantala, kung kayo ay bago lang dito sa ating YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated at una kayo sa mga nilalabas po nating balita about po sa mga latest happenings sa TVJ and noontime shows. Samantala, shoutout naman po sa ating mga matagal na pong subscriber at nakatutok parati po sa atin. Narito po sila ka-OG. Shoutout at magandang gabi sa inyo, Sir Edeline Puno. Sir po ba o Miss Edeline Puno? Magandang gabi, Sir Manuel Ponce. Maraming salamat sa pagsuporta. Norberto Ragin, maraming salamat po sa araw-araw po ninyong pagtambay dito sa ating channel. And Sir Tony Santos na napakasipag po magkomento. Thank you so much, guys, sa walang sawa po ninyong pagsuporta at mabuhay po kayong lahat. At eto na nga, simulan naman po natin ang atin pong mainit na balitaan ngayong gabi na kung saan ay pumapatungkol po ito mga ka-legit Dabarkans sa ratings po na atin pong nasagap sa social media. Nako, malamang may nagpa-party na naman dahil nakachamba na naman sila mga ka-OG. Alam niyo po ba ang dahilan kung bakit? Nako, para sa mga legit Dabarkans, alam na alam po yan kung bakit sila nakachamba. Kung hindi po masama ang panahon, ay kagaya nito, botohan. Marami po ang mga nasa Maynila ang talagang umuwi, mga ka-OG, ng probinsya para po makapagboto. Napakarami po natin viewers sa Metro Manila. And take note, mahina po talaga ang signal sa probinsya. So, ano pong gagawin ng mga tao, di po ba? Kaya nakachamba na naman po sila. Ang hirap kasi, no, sinabayan din ng masamang panahon sa ibang probinsya, guys, na maulan. Alam naman po natin, ako, kahit walang bagyo, basta umulan lang at humangin ng malakas, nako, daig nyo pa ang bumagyo. Nawawalan po ng signal, pati nga po kuryente, nawawala pa. Humangin lang ng konti, kala mo natumba na po lahat ng poste. Nako, marami probinsya po ang halos araw-araw talaga ay nagba-brown out. Nako, pa-comment lang po sa baba kung sino po ang relate sa eksena pong ito. Nako,
Kaya naman sa mga nagpa-party dyan, nako, isagad-sagad niya na kasi baka bukas, malungkot na naman po ang inyong araw. Bayain na po mga kaligit Americans, iparanas naman po natin sa kanila kung ano naman po ang nararanasan ng TVJ sa halos araw-araw po na pagkawagi. Minsanan lang naman, so ipatikim na po natin sa kanila ang pagkapanalo ng TV ratings. Hindi naman po yan magiging basihan para sila na ang maging hari ng tanghalian. Grabe nga yun. So, base nga po dito sa latest na nakuha po natin na noontime shows TV ratings mga ka-OG, October 30, 2023, araw po ng Lunes, which is botohan. Ang Itbulaga po ng GMA7 naka 4.4%, himala. Samantalang ang EAT at 3.8% at ang It's Showtime nananatili po na 2.4% lamang. Pero bukas, antayin po natin mga ka-OG kung ano po ang magiging resulta ng TV ratings kapag ka nananatili na sila ang number 1. Edi congrats. Kapag ka TVJ po ulit ang naging number 1, nako, isa lang pong ibig sabihin yan, tsamba na naman dahil hindi man lang po nila mapanatili. Maski ako naman, di ba mga ka-OG, nung Lunes, sinabi ko naman po agad-agad sa inyo, guilty tayo mga mare dahil hindi nga tayo nakapanood ng EAT dahil naghapunan ba naman sa botohan ka-OG. But anyway, congrats pa rin sa TVJ kasi hindi naman sila bumaba po sa 2.2%, no? Sila po ay malapit pa rin sa 4%. Marami-rami pa din naman mga ka-OG. Samantala, pag-usapan naman natin ngayon ang patungkol dito sa chika ngayon sa social media about kay Paulo Fuentes. So, ang latest update guys ay tila gumagawa ng love team dito sa Itbulaga ng tape. Ngayon, ang komento ng ilan pong bashers, of course nila, ng mga netizen ay gumagawa sila ng paraan para maging hype ang Itbulaga. Meron din nga nagsasabi ka-OG na ginagamit lang ni Paulo Fuentes itong si Ara San Agustin para mabuhay ang kanyang showbiz career dahil baka may chance na kakiligan ng mga tao at magkaroon na naman siya ng movie. So, effective naman di umano dahil nga sa mainit na pinag-uusapan ngayon, merong ibang gumagawa ng account ka-OG, no, na kung saan ay siniship or sila pong dalawa ay, anong tawag ba doon? Nililink sa isa't isa. Paano naman kaya si Yen Santos? Nako, baka another issue na naman niyan sa social media, pero ang pagkakakilala naman natin kay Ara, guys, ay matino naman, ano? So, baka ito ay maging tactical lang talaga po, maging technique po ng Itbulaga para maging matunog ang kanilang noontime show, mga ka-OG, para rin, no, para mag-trending po sila. So, base po dito ka-OG, no, sa article, ipinagkibit balikan lang ni Paulo dahil nasa sketch daw nila yon na ginagawa nila sa Itbulaga tuwing Miyerkules at Sabado. Sabi ni Paulo sa akin, panoorin na lang ang eksenang yon na ginawa nila ngayong Miyerkules, November 1, 2023. Nakatape na palang episode na yon, pero nauna na itong kumalat sa sa kabuuan ng show. Posibleng nandun sa taping ang kumuha ng video at gamit ang account ni Ara Paulo Official ay meron bang binubuong love team ang Itbulaga kina Paulo at Ara? Hindi lang ang post na yon ang nakita namin sa TikTok, kundi may iba pang episode na parang sweet ng dalawa, kaya meron na ngayong tinatawag na Paura Love Team. Meron pang nagsasabi sa aking may kuha pa raw na mag-asamang nagdi-DM sina Paulo at Ara. Sana kinuna nila yung buong grupo, hindi yung kaming dalawa lang. Lahat kami nag-chim, text ni Paulo sa akin. So, kinatwiranan niya po ay no. But anyway, ay kung tungkol nga po ito sa show mga ka-OG, at least si Ara safe. Yun masasabi natin, at least. Si Ara safe kay Paulo Fuentes.
Sabi pa dito, obvious na iniintriga sina Paulo at Ara dahil yung kuha lang nila ang pinopost. Bakit hindi raw nila i-post yung dalawa sila ni Betong nag-girl ang karakter na si Candy? May nagtanong pa sa akin kung hiwalay na raw ba sila Paulo at Ian Santos. Ayan ang nga po sinasabi natin. Mukhang idadawit pa si Ara San Agustin. Nako. Mukhang masasabit pa sa kamalasan ni Paulo Contis itong si Ara. Nako, nasa Itbulaga kasi. But anyway, sabi pa po dito, natawa na lang si Paulo nang sinabi naming tila may mga grupo na ng fans sila ni Ara dahil sa account na Paulo Ara Official. Wala naman daw planong ipa-love team sila sa Itbulaga pero tila dumadami ang fans din ng dalawa kaya ang bilis nito kumalat at nag-trending. Nag-trending po ba? Kasi ngayon ko lang to nabalitaan mga ka-OG. So, hindi naman hype na hype as in mga ka-OG, no? So, matulugan pa yan ng mga halushos at gawing Aldab 2.0. Grabe nga naman yon. Alam nyo na, lahat ay gagawin po nitong kabila para lamang po matalo ang TVJ. But anyway, yan man po ang kanilang tactic, yan man po ang kanilang technique mga ka-OG. Ay masasabi po natin na ang mga tao ay hindi rin po basta-basta na lang talaga maloloko and hindi po nila basta-basta matatalo ang TVJ ng ganun-ganun na lamang. Still, makabuo man po sila ng love team na simulan na po yan ng original Itbulaga which is ang TVJ, kaya copycat pa din po ito. So kayo po ba ng inyong opinion? Hinggil dito pa comment lang po sa baba. Pero naka 1.2 million views daw pala, no? Sabi dito, ang huli naming na-check sa TikTok, ang video na yon ay na ipinost ng Paulo Ara Official ay halos naka 1.2 million views na. Ito pa, kung makakatulong sa ratings nila sa Itbulaga ang pagkakalink kay Ara San Agustin, edi okay, maraming aabangan ang mga tao sa mainitang pagtatapat ng noontime show sa atin. O, diba? Mukhang gagamitin nila ito para makatulong na may angat ang kanilang rating sa Itbulaga. So again mga ka-OG, paki-comment na lamang po sa baba kung ano po ang inyong masisay at komento hinggil po sa update na to. And don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga latest update hinggil sa TVJ and non-time shows latest happenings.